Harayat po. Kailan pa ba yung sakit ng tiyan mo? Nagdadalawang buwan na po. Pati nga ng sinasabi mo, konti mo lang, iangat mo lang. Yan, mga katikating yan. Okay Hindi na. naman po makati. Pero yan lang ang lumalabas sa inyo, pantal. Pati po dito. Pati yan, pati sa mukha nyo. Opo. Okay, pakibaba ng po ng tiyan. Ang sinabi, meron daw naggagambala sa inyo. Opo. Titingnan ko lang magagawa ko kung bakit lumakit tiyan mo, ha? Hindi ka talaga buntis, ha? Hindi po. No. Sa pangalan ni Jesus! Lalaki ka, babae? Lalaki. Ngayon, matanda ka na, bata kuya. Matanda na po! Eh, bakit kanina nakikita na kita ay mo pan lumayas sa loob ng katawan niya? Sinusubukan mo ba ang kapangyarihan ng aking ama? Hindi po! Di ba nakita mo na ako? Bakit mo pinabubuntisan tiyan ito? Ikaw ba yung magkukulang mambabarang? Magkukulang pa ba mambabarang? Parang po! Anong nilagay mo sa loob ng tiyan niya? Bakit mo pinapalaki? Anong nilagay mo? Ayaw mo, ha? Ayaw mo magsalita. Pangalawang baitang ang gagamitin ko sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Sige, gusto mo talagang labanan, ha? Sige. Inuutusan ko si Ella, si Iya, si Angel. Lumabas kayo sa aking katawan. Inuutusan ko si Jesus sa sinag, banahaw. Selyuhan mo ang bahay upang walang makapasok at hindi makatawag nito ng masamang espiritu. Panginoong Jesus sa tamang Nazareno, muli po kong tatawag at humingi ako ng kapangyarihan upang basbasan niyo po ako ng inyong kapangyarihan ng inyong mapagpalang kamay upang lipunin ang mambabarang ito. Sa pangalan ni Jesus! Ayan. Ayan. Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin na po! Tatanggal. Gamitin mo yung kamay mo. Lalaki ka talaga. Bata ka matanda. Matanda po! Bata matanda. Matanda po! Sige. Kailan ka ba magaling mambarang? Matagal na po! Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 55 po! Ilang taong ka talaga? 55! O, kalas. 55. Tapos ito, 38 lang. Sige, kalas. Tanggal. Anong nilagay mo sa loob ng tiyan niya? Bakit lumalaki yan? Binira ko lang po siya! Ano? Binira po! Anong binara? Para po hindi siya magdumi! Para hindi siya magdumi. Ano nga kinuha mo? Pangalan, picture, damit, etc. Buhok ano? Alam lang po! Sige, inutos lang sa'yo to? Hindi po! Mismo ikaw gumagawa? Opo! Ikaw may galit sa kanya? Opo! Bakit ka naman nagagalit dito? May galit ka kay Janet? Wala naman po! Eh bakit mo tatrabaho ng isang tao kung wala? Sinungaling ka talaga? Pinagtripan ko lang po! Pinagtripan mo? Opo! Anong karapatan mo na paglaruan ng taong ito? Anong karapatan mo? Wala po! Gusto mong paglalaruan kita, ha? Ikaw ang nagpilit, ha? Kalasin mo, hindi. Nakakalasin na po! Ngayon, bibigyan kita ng laro ng hindi mo pa namamalayan, na salbahe ka. Tagasaan ka? Tagasaan ka? Sa upang po! Anong kupang? Sa upang po! Arayat upang Tagaso, akupang arayat ka. Sige, maghantay ka. Kalasin mo! Kailan gagaling? Kailan to gagaling? Mamaya po! Hindi mamaya. Gusto ko ngayon sa araw na ito. Opo! Tanggalin mo rin yung parang mga anong ba nilagay mo sa mukha niya? Bakit nagpuputok ang labi niya at saka marami siyang mga bukol-bukol? Ano ba yan? Para saan yan? Wala po! Ano nga klaseng nilagay mo dyan? Isa! Ayaw mo kalasin talaga, ha? Ikaw mapilit, ha? Kakalasin mo hindi? Nakakalasin! Para saan yan? Para saan? Wala po! Eh bakit siya nagkaroon ng bukol-bukol sa mukha? Sino ko lang po yan? Ano? Ginamit ko lang po! Ano nga yun? Mga bukod-bukod ng pilit! Ano nga ginawa mo sa mukha niya? Para saan yung bukol-bukol? Pampano yan? Pampapangit? Ang gambat mo nung paglaki ng tiyan niya! Kakambal ng paglagay ng tiyan niya. Alam mo kasi hindi ako makaintindi. Bingya kasi ako at saka ingot-ingot ako. Eh, krung-krung ako, tanda mo. Kaya mas krung-krung ako sa inyo. Sige, kalasin mo. Kalasin mo. Nilagyan mo yung pambarado ng puwet niya para lumaki ang tiyan niya. O, narinig niyo po yan, ha? Mga nanonood sa akin, ha?
Kaya po, Andy. Itong mambabarang nito, binarang siya para daw palaki ng tiyan. Binaraduhan niya yung puwet para yung mga hangin o anuman lumalabas sa kinakain natin ay hindi makalabas. Tapos yung sakit niya sa mukha niya, kasama din daw yan dyan. Kung bakit siya nagkakaroon ng maraming mga pantal-pantal na hindi maintindihan. 1 month pa lang niya to tinrabaho. Matindi ang galit mo sa taong ito. Bakit ka may galit sa taong ito? Bakit ka may galit sa taong ito? Wala po. Magtatrabaho ko sa isang taon na hindi mo alam. Hindi totoo yun. Sinungaling ka pa rin. Maniwala ka sa akin, sasaktan kita. Anong dahilan kung bakit ka nagagalit sa katawan ng taong ito? Nagbuwalang po ko pag nagtitinda sila sa kupang. Ano? Pakilakasan mo. Nagbuwalang po ako pag nagtitinda sa kupang. Pag nagtitinda sila, Sa kupang. Gulay po. tapos anong naman ang inano mo doon? Paibigay mo sa akin ng paliwanag na maayos. Pag nagtitinda sila sa kupang sa gulay, ano ba yon? Nagagalit ba sila? Nagnanakaw ka ba? Etc. etc. Ano yon? Hindi naman po. Eh bakit mo nga siya binarang? Anong dahilan? Bigyan mo ko ng dahilan. Sa pangalan ni Jesus! Ayaw mo talaga sabihin, bakit mo siya binarang? Anong dahilan? Pinagtripan lang po. Kaya nga anong dahilan, bakit pinagtripan mo? Hindi ka magtitrip ng isang krong-krong na pagkapag-isip mo, hindi ka naman siguro adik para pagtripan mong isang tao. May dahilan ka kung bakit mo pinagtripan to. Anong dahilan? May gusto ka ba rito? May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba? May gusto ka pala. May gusto ka sa kanya. Ganib na ang nasa iyong isip at puso. Matinding galit. Kalasin mo lahat yan. Pagbibigyan kita. Sige, kalas. Kalas. Sabi ko na nga ba, lalaki na sulo ka pa. Kailan gagaling yan? Ngayon po. May gusto ka sa kanya. Opo. Gaano ba na makatindi ang pagmamahal mo sa kataong ito? Hindi na pa rin po nakita nagtitinda sila sa kupang. Una mo palang nakita, tumibok ng puso mo sa kanya. Hindi naman po niya alam. Hindi niya alam na may paghanga ka. Hindi po. Eh alam mo naman pala may asawa, bawal makiapid, bawal magnasa ng hindi pag-aari ng iba. May asawa ka na ba? Meron po. Ilan anak mo? Tatlo. Anong panganay mo? Lalaki po. Ano yung huli mong babae? Ay, babae. Anong huli mong anak? Babae, lalaki? Dalawang babae po. Dalawang babae. Sige. May gusto ka. Dito, ang lakas ng paghahanga mo. Pinagtripan mo kasi gusto mo magpapansin. Hindi ka niya pinapansin. Sobra. Saan mo natutunong pagbabarang mo? Kanino kang lahi? Panganay yung Paano mo natutunong pagbabarang? Pinag-aaral inibunso. Saan mo naman ito napag-aralan? Ganun po sa mga libro. Libro? Sino nagbigay sa'yo ng libro na kataas-taasan ng ganung pagkukulang? Yung pong lola namin, wala na po katulong. Ang lola mo ay mambabarang. Nanay. Narinig niyo po yun ha. Mga kapuandi dyan ha. Pinag-aralan niya yung binigay ng kanyang lola. Ibig sabihin may dugo ka mambabarang. Ikaw yung sinalinan niya kaso hindi mo nakuha ang perfectong pagdarasal. Tanggalin mo muna lahat ng dasal. Tinangkay din. Lahat! Latin. May gusto ka sa kanya ha. May asawa ka na. Hindi ka ba naawa? Baka ginayuma mo din yung asawa mo. Hindi naman agimat. Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Maliliit pa sila, di ba? Ilang taon yung panganay mo? Hindi mo wala na. 30 na yung panganay mo. Tingnan mo yung panganay mo, 30. Lalaki ba, babae? Lalaki po. Lalaki. Tapos itong babaeng minamahal mo ay 38 years old. Ilang taon ka na? 50? Ay, 55? Ay, nako. May gusto ka sa kanya. Umiibig ka. Kasal ka sa asawa mo. po. Napakalaki ng kasalanan mo sa aking ama. Ibinigay ang babaeng yun para sa iyo at para makasama mo siya habang buhay. At binigyan ka ng anak para ituro mo ang magandang asal at may takot sa Diyos. Pero tinuruan mo ang iyong sarili maging masama. Huwag mong ipapamana sa iyong mga anak dahil binibenta mo ang iyong mga kasalanan. Naiintindihan mo? Kuya? Po. Naiintindihan mo po, kuya? Opo. Kalasin mo muna yung lahat ng dasal. Simula ulo, lahat ng dasal ng nilagay mo pampabarado ng puwet, pampalagay ng pampapalaki ng tiyan,
at pampamaga ng mga mukha niya at buong katawan. Wala ka bang nilagay ng anong mga insekto dyan? Malalaman ko rin yan pag nagsisinungaling ka. Sabihin mo ng totoo para hindi ka lang mahirapan. Wala po. Ano lang yung nilagay mo? Opo. Pampamaga. Opo. Pampabarado sa puwet. Opo. Para mamaga ang mga ano niya. Toxin niya sa katawan para hindi makalabas. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Hindi, kalasin mo. Kalasin mo kuya. Nasaan ka itong araw na ito? Nasa bahay po. Anong ginagawa mo sa bahay? Ano po? Anong pinapanood mo sa bahay? Anong palabas? Itbulaga po. Eat Bulaga. Hindi kami nanonood ng Eat Bulaga. Nandito kami. Sige, kalas. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang po. Nasaan yung asawa at mga anak mo? Yung asawa ko po na tatrabaho yung mga anak ko nagpunta sa kaibigan. Pumunta sa kaibigan. Yung mga anak mo, yung asawa mo, nagtatrabaho. Sige, hindi ko na alam yung pangalan ng trabaho ng asawa mo. Basta kalasin mo. Nakakahiya ka. Nakikiapid ka na may pagnanasa ka sa ibang tao. Baliw ka dito sa laman. Baliw ka sa kaligayahan. Apaw ka sa kasamaan. Ibinenta mo ng sarili mo sa impyerno. Tinukso ka na ni Satanas. May asawa ka. Gawin mong dapat mong gawin sa asawa mo. Hindi naman yung pinapagbawalan ng Panginoon. Basta't asawa at asawa, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Yun ang kung talagang laman sa laman ang gusto mo. Wala kang karapatan na pangunahan ito dahil ito'y pag-aari ng Diyos. Pangalawa, may asawa na to. Pangatlo, kasal ka, tandaan mo. Matakot ka sa Diyos kasi alam mo bakit? Ang karma ay babalik sa iyong mga anak. Huwag sana. Sa'yo na lang. Kawawa naman yung mga anak mo. Kawawa sila. Kailan lilitan dyan niya? Kailan lilitan niya? Kailan? Walang iyakan dito. Di kita pinapayak. Kailan lilitan niya? Ayaw mo tayo magsalita. Kailan? 4 na araw po. Siguraduhin mo 4 na araw, ha? Opo. Simula ngayon ng bilang, tanda mo. Opo. Bibilangan kita. Kailangan may balik mo sa tamang posisyon. Pero itong araw nito, kakalasin mo ang dasal. Naintindihan mo? Opo. Tanda mo. Sa araw na ito, gagaling siya. Opo. Siguraduhin mo. Meron akong palatandaan dyan. Kalasin mo. Bakit hindi mo pa nagpapahuli ka kanina? Gusto mo pa dito kita lagyan ng sa pangatlong biting pa kita gagamitin. Eh, ayaw mo pa sa pangalawang bite, unang bitang lang. Gusto mo talaga nasasaktan ka sa todo-todong dasal, ha? Kalas ng kalas. Mambabarang ka, ha? Dahil sa lola mo, ha? Salbayan ng lola mo, iniwanan ka pa ng turuan maging masama. Kahit hindi kanya iniwanan kanya ng turuan masama, pero ginamit mo yung talaan niya sa walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi mo lang magdasal para mawala na yung COVID sa mundo, maging maayos na mukha, maging maayos na mga tao sa mundo, at magkaroon na tayo ng gamot sa COVID. Yun na lang sana pinagdasal mo. At pinagdasal mo na ang asawa mo maayos ang trabaho. Ikaw, may trabaho ka ba? Wala na po. Anong dating trabaho mo? Sa construction lang po. Construction. Sa asawa mo, anong trabaho? Ano po? Sa bahay. Sa bahay? Opo. Umuwi siya, hindi. Umuwi po. Araw-araw, hindi. Araw-araw po. Sige, kalas. Ay, bakit gusto niyo mambara mangkulam? Wala naman kayo natututunan. Pag naahuli-huli kayo, iyak kayo ng iyak. Parang gusto niyo yung nasasaktan kayo, parang inborn na inborn kayo sa pananakit. Pag nahuli naman kayo, para kayong tinutorture na hindi nyo maintindihan. Nanonood ka ng Eat Bulaga. Eh di ngayon, nagsisisigaw-sigaw ka sa loob ng bahay mo. Masaya bang manood ng Eat Bulaga? Okay. Tanggal ang tanggal. Lahat yan. Buong katawan niya. Ubusin mo. Kailangan mabilis mo makalas yan, ha? Pag hindi mo binilisan yan pagkalas, ako ang bibilis ng pakspasin kita. Nakita na kita sa loob ng mata niya, lalaki ka. Tama nga ang hinala ko, lalaki ka. Habang ako'y nakikipag-usap sa kanya, hindi niya namamalaya na ako'y nagdarasal at sinisilip ko ang kaluluwa mo. Ang kaluluwa ng taong ito, nakita na kita. Talagang hindi ka pa rin umalis, ha? Talagang sinusubukan mo ako, ha? Okay. 4 na araw, ha? Siguraduhin mo liliit yan niya. Pero sa araw nito, kailangan mabawasan, ha? Opo. Ubus ng ubos. Lahat ng katikati niya sa katawan. Naririnig mo ba ako? Opo. Kalas! Taga saan ang probinsya mo? Sa
Samar po. Saan ka sa Samar? Mahabang Samar. Late po. Leyte Samar. Opo. Sige. Dakalke. Tapos, nakapag-asawa ka ng taga Upang po. Gubang. Ano saan yung Gubang? Upang po. Upang. Saan nga yung lugar? Sa Arayat po. Taga-Arayat ka ngayon. Nakapag-asawa ka ng taga-Arayat na babae. Pero ang probinsya mo, Leyte Samar. Natutunan mo pagkukulang o pagbabarang sa iyong lola. Sige. Very good. Pag nagkamali ka lang ng salita mo rito, kahit kapitik lang. Sabi na ba? Yan. Dalis mo. Kaya nakalis sila ng Romblon mo. Romblon. Mahusay ang panahon ng lola mo. Ito sinasabi ni Magnetico. Magaling daw talaga mangula. Magaling daw mambabarang. Aray niya rumani na yun. Ang inamin ko, hindi ako nagsisinungaling. Umahanga ako, napakahusay ng lola mo yung panahon niya mambabarang sa Samar. Alam ko naman na Samar ay magagaling mambabarang. Magagaling sila mag-usog. Binigyan kanya ng talaan na ipunta to sa'yo dahil ito'y talagang nararapat sa'yo. Pero hindi mo to ginamit sa kabutihan. Aminado ako doon. Mahusay ang panahon ng lola mo. Nadidetect ko siya. Sana maunawaan mo ang aking ama. Mahal ka niya, ayaw niya magkasala ka. Naintindihan mo? Opo. Maging tapat ka sa aking ama, maging tapat ka sa iyong pamilya at asawa, pangalawa sa iyong mga anak. May anak kang babae, di ba? Paano na lang sila ay magkasakit? Huwag mong sisisihin ang aking ama. Bakit, Panginoon, nagkakasakit ang aking mga anak? Naging tapat ako sa iyo. Isipin mo, hindi ka naging tapat sa aking ama. Nabaliw ka sa kasamaan at nabaliw ka sa salaman. May pag-aari na ito at huwag mo nang pag-isipan ng kung ano-anong pumapasok na mas malaswa sa iyong isipan. Naintindihan mo? Opo. Huwag ka nang humanga sa isang tao. Walang problemang humanga sa isang tao kung hinahangaan mo, kung maayos ang buhay nila, maganda, yung mga ganun lang. Pero yung paghahanga at pag-ibig at binabali mo kung ano-anong pumapasok na malalaswa sa iyong isipan, huwag mong gawin yun. Pakiusap. Nawawala na yung mga putak-putak niya sa mukha. Nawawala na. No. Tanggalin mo pati sa baba niya. Pura niya, kilikili niya, lahat. Pati yung tagiliran niya, pati balakang niya, lahat. Pati yung puwet niya, tanggalin mo pambara. Yung ano ba nilagay mo pambara? Ano ba pinambara mo doon? Bahala ka na. Hindi to pagmamahal. Kasi kung mahal mo siya at may paghanga ka sa kanya, hindi mo siya kailangan makitang nasasaktan ng ganyan. Huwag mo nang tahakin ang landas ng iyong lola. Naintindihan mo? Nasa sa iyo pagbibigyan kita kung itatapon mo yan at gagamitin mo sa kabutihan yan. Bahala ka na dyan sa talaan ng lola mo. Sige. Pakiusap ko lang bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Pero pababalikin ko to. 4 na araw, kailangan humupa yan. Pero sa araw nito, kailangan lumiit yan. Naintindihan mo? Malalaman ko rin yan. Kailangan makakatalon siya. Hindi to makakatalon, di ba? At hindi rin to makakatay. Kailangan makatay at makakain na to. Tandaan mo, sa araw nito at ginising ko ang diwa nito, kailangan patatalunin ko ito 3 beses. Kailangan wala siyang maramdaman, sakit. Naintindihan mo? Kita mo, parang natuloy-tuloy 6 months to, 8 months na yung tiyan niya. Akala ko kanina buntis to. Ha? Kaya sabi ko, ano kayo gagamutin ko dito sa buntis dito? Hindi pala siya buntis. Hindi. Anong dasal yung ginamit mo pala sa pagbabara mo? Maraming klaseng dasal. Depende kung natutunan mo sa lola mo. Matanong kita. Isasain kita. Anong klaseng dasal? Paano yun? Parang ano bang nilagay mo sa dasal sa pangalan niya? Meron ka bang ginamit na bagay? Wala po. Pangalan lang po. Pangalan lang. Tapos anong sinasabi mo sa iyong isipan? Ano? Yun po. Yung pinagbara ko po sa ano niya. Saan? Sa labasan po ng dumi niya. Pinambara mo. Ano na may pinambara mo doon? Anong nilagay mo sa isip mo at dasal? Wala po. Inisip ko lang po bumara. Hindi. Mahusay ang kapangyarihan ng iyong lola, ha? Bagay kasi may talaan ka kasing iniwan. Pag may talaan ng isang mangkukulam, mahusay na sila. Nasa class B sila o class C. Hindi sila pipitsug yung mangkukulam. Pag nagkaroon ng talaan ng isang manggagamot, meron silang antas na kakayahan.
Maaari lang yung kung turuan lang to. Pag may talaan kasi, yan ang pinapaliwanag ko sa mga nanonood sa akin. Kaya yung gusto magpaturo dyan, pag-isipan nyo maigi. Talagang mahirap. Katulad nito, mambabarang nito. Mayroon siyang angkin na kakayahan, dugo niya na. Sa isip lang yon, kaya niya gawin yun dahil yun ibinigay sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi niya sa nanonood sa akin, kahit may third eye ka, kahit kaya kanina ko pa nakikita na lalaki sa loob ng katawan niya, alam niya, di ba alam mo, nakikita kita? Wapi natin, sinabi niya lalaki. Di ba natin sabi lalaki? Sinabi ko yung lalaki. Sa isang tingin lang sa kanang mata, di ba nakita kita doon? Opo. Alam ko pa nga kung ano yung tsura ng mata mo mukha mo Yun ang ibig sabihin, kahit meron kang third eye, hindi mo magamit yung telepathy mo at yung mental telepathy mo. Ibig sabihin, kailangan makakunik ka doon sa kanya. Kung totoo ang sinasabi niya, katulad nito, tama ang sinasabi niya, nanonood siya ng TV. At alam niya may darating na tao at sinabi ko. Di ba, tama ako? Opo. Pero hindi tao yun, di ba? Opo. Ikaw ang nagsabi, ano yun? Angel po. Angel, di ba? Dahil pinapakita lang ng Panginoong si Kristo ang pawang katotohanan at katotohanan lamang. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong lola. Pagbibigyan kita na huwag mong itapon, pero huwag mong gagamitin to sa kasamaan. Pag nagkasalubong ang landas natin dalawa ulit, tanda mo, sinasabi ko sa iyo, sa araw na yon, lahat ng dasal nyo ay mawawala. Kaya kong kunin sa iyo. Nakita mo yung anghel na pumasok sa iyo? Siya ang kukuha, tatanggalan niya ng bisa to kahit anong basa mo doon ay wala kang makikita o meron ka man makikita pero wala ng power yun. Ilulubog sa impyerno yun. Kaya namin gawin yun. Gamitin mo siya sa kabutihan kung kinakailangan lamang, naintindihan mo. Opo. Huwag mong daanan ang tapakan ng iyong lola. Nasa sayo ng pasya. Ang trabaho ko lang ibalik ka sa pananalig at pananampalataya. Ang trabaho ko rin, alisin lahat ng mga negatibo, anuman sakit na pumapasok sa loob ng katawan ng tao nito, katawan to ng Diyos. Naintindihan mo na? Opo. Meron pa, wala na? Wala na po. Pakiusap ko lang sa iyo, kuya. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, wag mo na ito ulitin. Naintindihan mo na? Opo. Babala sa iyo ng anghel ng Panginoon Kristo yan. Kunting pagkakamali mo lang, atakihin ka ni Satanas. Yung mga anak mong babae, uunahin niyang lagyan ng sakit. Huwag mong sisisihin ang aking ama. Tandaan mo, ikaw ang gumawa ng pagkakamali, hindi mo siya magagamot. Maniwala ka sa akin. Ngayon pa lang, binabaghabag ko ng puso mo. Sumaiyo ang salita ng aking ama at sumalangit ang iyong kaluluwa. At pangalawa, nawa ang Panginoon Kristo una't maghari sa iyong buhay at sa buong pamilya mo. Meron pa, wala na? Wala na po. 4 na araw, simula ngayon, huhupat parang babalik ng normal ang tiyan niya. Pero sa araw nito, dapat makakatalon siya at wala ng sakit. Naintindihan mo? Opo. Siguraduhin mo, tatawagin kita sa araw pa rin ito. Opo. Hinto mo yung kamay niya. Maraming salamat sa iyo, kuya. Naintindihan mo? Opo. Nakakahiya kasi ako pa nagpapasalamat sa inyo, ha? Ako pa yung nagmamakaawa at nagkikiusap sa inyo. Naintindihan mo na? Opo. Wala rin akong karapatan na saktan kita. Wala rin akong karapatan na patayin kita. Pero kung gusto kitang saktan at sugatan at lusawin, kanina ko pa nagawa yun. Nalaman mo nga na kung paano ko nakapasok sa loob ng bahay mo, di ba? Ibig sabihin, mataas ng konting-konti lang naman ang antas ko sa'yo. Naintindihan mo? Opo. Kaya kitang pasukin kahit nasa tutulog ka. Ang tinatawag yun ay mental telepathy o telepathy. Nadidetect namin ang utak at isip mo at nalalaman namin kung pawang katotohanan ang sinasabi mo. At nalalaman namin kung nasaan ka, nakaposisyon ka. O anong ginagawa mo sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Ay, nako. Pag sinabi kong lumayas ka. Naintindihan mo? Opo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Binabasbasan ko ang taong ito sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Inaalis ko ang lahat ng mga negatibo at lahat ng dasal na nilagay sa loob ng katawan nito. At nililings ko to sa pangalan ni Jesus Nazareno. At itinatanggalan ko ang lahat ng bisang mayroong dasal dito sa parte ng katawan niya. Kung anumang katawan ng aking Ama ay pag-aanin na to ni Jesus Nazareno. Amen. Lumayas ka, masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ginigising ko ang iyong diwa. Gising. Inom ng tubig. Kalahati lang. May itatanong pa ako sa iyo. Napakasimple lang ang tanong ko. Umatras ka ate. Ano ang pangalan mo? Janet po. Anong middle name mo? Di maruko po. Ano ang apelido mo? Yung baw. Ilan taong ka na? F8. Ilan ang anak mo? Dapat po. Ilan taon na yung anak mong panganay? 19. 19? Ilan taon na yung bunso mong anak mo ba yun? Babae ba yung lalaki? Yung nauna. Lalaki po yung panganay. Tapos yung bunso, babae lalaki? Lalaki po. Ilan taon na? 6. 6. Sige, wala ka pang apo? Meron na po. Ilan? Isa po. Ilan taon na apo mo? 2 years old. 2 years old pa lang. Sige. Lalaki ka ba babae? Babae po. Ikaw, tinatanong ko lalaki ka babae? Babae po. Babae ka, hindi ka lalaki. Hindi. Ilan taon ka na? 38 po. Kaya inuulit-ulit ko lang ang tanong ha, pasensya ka na. Hindi ka 55. Hindi po. Ngayon, ang tanong ko, nasaan yung espiritu mo at diwa bago kita gisingin? May nakikita ka ba liwanag, madilim, etc. etc. Meron ka bang naalala? Wala. Ikaw magsasabi. Wala po. Nasaan ka lang? Sa bahay po. Anong ginagawa mo sa bahay? Nakaiga po. Sino kasama mo makaiga? Yung po anak kong bunso. Anak mong bunso ngayon? Eh bakit nandiyan ka? Nakaiga ka? Hindi po nung apo. Kanina sabi niya. Teka lang ha. Gisingin ko lang diwa mo ha. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan Espiritu Santo, Amen. Amen. Oh. Bakit parang kung natakot? Parang kang matras. Kaya tingnan ulit natin. Pikit. Kaya tingnan natin. Papadetect natin. Magnetiko. Pumasok ka. At tingnan mo ulit. Di ba pantay? Walang labis. Okay na. Ngayon, di ba hindi ka nakakatalon? Masakit tiyan mo? Takot ka ba hindi? Hindi po. No, kunin mo yung moto. Ubusin mo. Wala kang titira. Kilala mo ba si Jesus? Malakas ang pananalig mo. Sa araw na ito ay gagaling ka. Sa iyong paniniwala. Tumayo ka ate. Lumapit ka doon. Sige pa. Ngayon, ipagpag mo yung kamay mo. Tumingin ka sa amin. Dito ka marap. Igano mo. Bitawan mo muna kasi ang panyo mo. Tumalong ka. Sabi mo in Jesus name. Huwag ka matakot. Jesus name. Sige pa, lakasan mo. In Jesus name. Mabigat, bagang. Magaan po. Masakit palikuran mo. Hindi naman po masyado. Yung mga katawan mo, nangangati pa. Hindi naman. Wala nang mabigat sa'yo. Hawakan mo yung tiyan mo kung lumaki, lumambot. Tumambot po. Kanina matigas. Ngayon malambot na malambot. Activities na, may bago. Activities na nagmanas. Naging manas ka lang ko kasi buntis siya. Malambot na. Ito mga nanood sa akin ha. Akala ko kanina talaga buntis siya. Kaya inisip ko, ano kayo papagamot nito? Yung pala hindi siya buntis. Akala ko naman ito. Akala ko ipapagamot niya yung mukha niya. Pero kanina yung mukha mo, kaya na nagsasabi, ano kung mukha niya kanina? Namamaga. Namamaga. Pero yung mukha mo ngayon, wala akong salamin eh. Kumumpa na. Pumupa na, tsaka nagkaroon na ng kulay. Kanina parang, hindi mo alam Maitim. kung parang kang kinagat ng bubuyog. Pero kanina masama ang tumingin. Ayun, sabi ko nga sa'yo, lalaki yan kanina eh. Tingin ko palang kanina, mukha siyang lalaki. Kulang na lang, kuling niya, dukutin niya ako eh. Tsura na ako. Nasa bahay daw siya, pero nandito siya sa amin. Tingnan ko lang. Tsura. Sigurado ka, pagpag mo rin. Tumalab na lahat ng gabos katawan mo. Galaw-galaw ang balakang mo. Yumuko ka, makakayuko ka. Sige, gabutin mo yung paa mo, ng kamay mo. Oh, di ba? Pero pahay ka rin, di ba? Oh, di ba hindi ka nakakayuko? Oh, bakit ka nakayuko? Mawawala yan, ika-4 na araw kasi masyado mahaba ang dasal na Hindi ginawa niya. nawala, bumalik ka. Bumalik ka ng 1 linggo na lang. Ibalikan ka. Ano ba ngayon? 13? 14? 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pwede pa. Malayo pa Pasko eh. Kasi pag 24, 23, ayoko muna. Pwede pa. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalakad naman. Sa ano po, mga 18. 21. Hindi. O kaya 19, balik na siya. Pwede pa siya 19. Pero pag 19. umupa yan, kunting-kunti na lang, ganyan na ganyan. Pero mas maganda bumalik ka na lang para ma-check natin maigi. Kasi pag kunting-kunti, magdala ka na ng tubig mo na may dasal para wala kasi kang tubig eh.
Bili kang mineral water dun sa labas kahit maliit lang, tapos dadasalan ko. Isalin mo na lang yun sa malaking tubig. Pabili mo. Pasalin Yun lang oh. Pag ganun ka, tapos ganun ka lang sa kadulo. Kahit yung maliliit lang. Bigyan mo na lang. Wala na ako. Yan lang oh. Po, okay na po. Ano ka? Teka. Ha? Wala pang picture kayo na po. Meron akong picture sa mukha mo. Oh, yung picture niya sa mukha nung una. Sundutin mo yung tiyan mo. Malambot? Kanina matigas yan, di ba? Tapos hindi ka makatalon. Tingnan mo yung mukha mo rito. Oh. Maganda na. Ikaw na. Kanina mukha kang lalaki. Tingnan yung picture niya. Matanong kita kanina, yung ginagamot ka pala ng Panginoon Kristo, hindi pa pala kita ginagamot, may nakasalang. Anong tingin mo sa akin? Natatakot ka ba? O parang ayaw mo tumingin sa akin kanina eh. Natatakot ang pylon. Ulit. Kanina pagpasok mo rito, may kasi may nagpapagamot. Hindi ka makatitig sa akin. Natatakot ka. Anong tingin mo sa akin? Multo ba ako? Aswang ba ako? Etc. Ano? Wala naman po, takot lang. Ngayon, natatakot ka pa. Hindi na po. Yung mukha ko, nakikita mo na. Opo. Yung kanina, hindi mo ako nakikita. Hindi po masyado. Parang ano, blood yung tingin mo sa akin. Kasi nga, lalaki na sa loob ng katawan mo eh. Ano masasabi mo sa Panginoon? Salamat po. Nakakatalong ka na ha. Saka nagbago yung mukha mo. Oh. Diba?